Let us open our Bible on Ecclesiastes 7 verse 8. Praise the Lord. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. All right. Dito tayo mag-focus sa better is the end of a thing than the beginning thereof. Mas maigi ang katapusan ng bagay kaysa sa panimulain. Bakit? Sapagkat ang katapusan ng bagay, doon nababasi ang paghatol ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinabi diyan, it is appointed unto man once to die, after this, the judgment. So, hindi maghatol ang Diyos sa atin unless marating natin yung end. Ano ba yung end? Yung death, yung kamatayan ng ating physical. Kahit ano pang ginagawa natin sa mga pasimula ng ating paglilingkod sa Diyos, kung natapos naman ang ating buhay sa kasalanan, walang saysay ang lahat ng ating mga panimulain. O kaya nagsimula man tayo ng kasamaan, pero nadatnan tayo sa pagbabagong buhay at hindi na natin ginawa ang ating mga kasalanan at nadatnan tayo ng kamatayan dyan, mas maigi kahit gaano ka kasama sa panimulain mo. Praise the Lord. Kaya tulad nito ngayon, this is the last day of the year 2025. No? Napaka-importante na naka-endure tayo, nakapagpatuloy tayo sa mabuting gawa, sa ating spirituality, sa ating pagsamba, sa ating pagmuni-muni sa kanyang banal na salita, at lalo't na sa pagsunod ng kanyang mga tuntunin. Napaka-importante na marating natin yung finishing line. Although this is not yet the end ng ating buhay, but sanayin na natin yung buhay natin na tumatanaw tayo hanggang katapusan, na makapagpanatili tayo, nag-abide sa kanyang mga tuntunin. Praise the Lord. Tingnan mo dito sa Bible. Yung mga Israelites, nag-complain sila. Unjust daw ang Diyos, unfair daw ang kahatulan ng Diyos. Kaya in-explain ng Diyos ng husto. Basahin natin how He explained it. Ezekiel 33:17 hanggang 18. Praise the Lord. Yet the children of thy people say, the way of the Lord is not equal, but as for them, their way is not equal. When the righteous turneth from his righteousness and committeth iniquity, he shall even die thereby. Yan. Tingnan mo. Sabi ng mga tao, ang pamamaraan ng Diyos hindi pare-pareho, hindi equal, hindi fair, kumbaga. But as for them, their way is not equal. Sa tao lang pala ang totoo na hindi equal. Hindi sa Diyos. When the righteous turneth from his righteousness, nagsimula ka nga ng righteousness, pero tumalikod ka naman, huminto ka naman, tapos you commit iniquity. Diyan ka mamamatay, diyan ka napapahamak. Kaya napaka-importante yung ating katapusan ng bahagi ng ating buhay. Ay kung ganun, pastor, di magsimula na lang tayo ng masama. Ay hindi yun wise. Di mo alam, pagsimula mo, bukas tapos ka na. Wala mang tao na matatawag nating naging matalino sa sarili niya na kumpiyansa. Alam mo dito yung Bible, sino yung tinagurian na matalino? Yung ready. They that are ready went into the groom and being welcomed. But they that are not ready. So ibig sabihin yan, magsimula ka ng ready. Tapusin mo hanggang katapusan. Praise the Lord. Hindi mo pwedeng sabihin na, kung ganun pala, pastor, magsimula na lang ako ng enjoyment sa sanglibutang ito. Tsaka na ako ready kung alam ko na, katapusan ko na. Ay, mali yan. O sige, mag-enjoy ka na, sagasaan ka dyan bigla.
Hindi mo alam yung katapusan. Wala man nakaalam sa katapusan natin. Ang katapusan natin, it could be any time, any day, any hour. So, therefore, what is the necessary thing to do? You have to be ready at all times. Tapos, kung nagsimula ka ng readiness, secured ka. Sinabi dyan sa inawit natin, Jesus is mine. And I will not leave you, sabi ni Lord Jesus Christ. Rapture divine. Anytime, babalik si Lord Jesus. Nagsimula ka at tinitingnan mo yung hanggang finishing line, nag-abide ka sa Kanya. Rapture divine. Anytime, babalik si Jesus. Para-rapture ka talaga. At saka, maangkin mo talaga si Lord Jesus. Hindi ka talaga iwanan ni Lord Jesus Christ. So, napaka-importante. Pag sinabi mong katapusan, you have to do it right now. You have to start it right now. And kung hanggang kailan mag-exist yung buhay mo, continue lang, patuloy lang. Anyway, you are like depositing good treasure up in heaven that someday, somehow, you will gather it with you. Maangkin mo yan. Kaya ganun ka importante. Kaya yung mga pananalita ni Lord Jesus, nagbibigay siya ng seguridad ng ating kaligtasan. Paano masigurado yung kaligtasan natin? Basahin natin. Matthew 24 verse 13. Praise the Lord. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yan. Itong verse na ito, bago ito sinabi ni Lord Jesus, kung babasahin natin yung upper verse nito, yung verse 12. Ang sinabi doon, and the evil shall wax. Maggrabe, magtindi yung kasamaan ng sanglibutang ito. So, sa panahon ng mga pressures sa ating paglilingkod sa Diyos, kailangan huwag kang tumiwalag. Panahon sa mga pagsubok, huwag kang tumiwalag. Panahon sa tukso, huwag kang tumiwalag. Panahon sa kasamaan ng mundong ito, huwag ka pa rin magpaapekto. Kailangan, you must endure unto the end. Maliligtas ka. Lalo't na sa panahon ng mga pressure sa buhay natin, mga pagsubok sa buhay natin, mga tukso sa buhay natin, mga persecution sa buhay natin. Mararanasan natin yung mga haters ng ating buhay dahil sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Or you might be threatened to be killed. Patuloy ka pa rin hanggang sa wakas. Maliligtas ka. Kaya ang ating Panginoong Kristo, ayaw niya ba na masayang yung ating mga nasimulan, mga nagawa na natin, meron na tayong nagawang panimulain, maybe nasa kalagitnaan na tayo o kaya nandoon na tayo sa malapit na sa finishing line. Tapos dyan ka pa mamumove, dyan ka pa ma-shaken, dyan ka pa tatalikod. Sayang. Kaya napaka-importante. Kaya nung nagtanong si Sister Len kagabi, Pastor, meron tayong devotional bukas. Sabi ko, yes. Dahil that is very significant date. Na sa record ni Lord Jesus Christ, parang nandito na sa mindset natin yung pag-endure natin hanggang katapusan ng kalendaryo. Hanggang sa katapusan ng ating buhay. Praise the Lord. Pag yan ay nakaset sa mindset natin, yan na yung natin, usual, yun na yung sinasanay natin. So, yan yung sinabi ni Lord Jesus Christ, that you must endure unto the end. Sigurado yung kaligtasan mo. Huwag kang bibitiw, huwag kang mamove, huwag kang manghina. Basa pa. Mark 13 verse 13. Praise the Lord. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yes. Who are those people that will hate you for the sake of the Lord? First, your own self. Second, your family. Third, your friends. Fourth, your acquaintance. Third, your employer or whatever, yung mga co-workers mo. Lahat na nasa paligid natin.
They that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Pero ganun pa man, patuloy ka rin hanggang sa malagutan ka ng hininga, maliligtas ka. So, yun ang teaching ng ating Panginoong Hesukristo na nababasa natin sa Old Testament. Yung unang verses na ating binasa para hindi maging sayang yung ating panimulain. Praise the Lord. So, ano ibig sabihin ng constantly abiding? Continuance. Basahin natin. Romans 2 verse 7. Praise the Lord. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Alam mo, kung wala tayong patience, baka madatnan tayo ng pagkapagod, madatnan tayo ng pagka-bore, o maboboard ka, o madatnan ka ng panghihina. Okay, kailangan ng patience. Kaya sinabi dito, to them who by patient continuance in well-doing. Saan tayo magpatuloy? Meron tayong direksyon. Exclusively in well-doing. Kaya nga sinabi dyan, they that have done good shall be resurrected unto life everlasting. So, yung ating pagpapatuloy hanggang sa wakas in well-doing, seek for glory and honor and immortality, eternal life. This is what the salvation is being described. No? Ito yung kaligtasan na masisave ka. Kaya napaka-importante. So sa buhay natin, walang ibang magko-confirm sa atin. Alam mo yung ticket, air ticket, ano yan, si Sister Linlen, nagbo-book yan ng mga airlines or air tickets. Once it is not yet being paid by the passenger, matatawag mo yung ticket na yan just being reserved. But it is not yet confirmed. Pag hindi yan nabayaran pa, reserved pa lang yung ticket na yan, tapos pinrint mo, punta ka doon sa flight ng date, maglipad ka na. Tapos nakalagay doon, reserved. Walang nakalagay doon, confirmed. Sabihin ng airline attendant doon, ma'am or sir, unconfirmed pa man itong ticket mo. This is not yet valid. Hindi mo masakay ito. Kasi sabihin mo, tingnan ko nga, tama no? Pending pala ito. Hindi pa pala ito nabayaran. So ikaw, na nag-isip ka na, nagbayad ka na, nalimutan mo lang, wala. O kaya huwag natin kalimutan na dapat mag-endure tayo hanggang wakas para that is the indication your salvation is confirmed. Praise the Lord. Now, mako-confirm lang yan if you endure unto the end. Pag naka-endure ka unto the end, you paid the air ticket going to the kingdom of God, yung rapture kung tawagin. Kaya yung confirmation natin, huwag nating kalimutan. Mako-confirm lang yan pag ni-endure mo yung iyong obedience sa Diyos until the end. Basahin natin yan. Pakibasa. 1 Corinthians 1:8. Praise the Lord. Who shall also confirm you unto the end, that he may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Yan. Who shall confirm you? Sinabi dito, unto the end. Ang magko-confirm sa iyo, yung iyong katapusan. If you are faithful unto the end, if you endure unto the end, faithful unto Him, confirm yung kaligtasan mo para maging blameless ka in the day of our Lord Jesus Christ. Kaya napaka-importante talaga yung ating paglilingkod sa Diyos. Ingatan talaga natin ito, yung ating napasimula. Kung kailan ka gisave ni Jesus Christ,
tuloy-tuloy ka na, ay ingatan talaga natin yan para hindi masayang yung ating mga panimulain o pinagsimula natin. Let us carry on. Patuloy talaga natin yan hanggang sa wakas, hanggang sa pagkuha ni Lord Jesus sa atin. Kasi pag yan ay nakaset na sa isip natin, wala na, dismayado na si Satanas sa buhay natin. Ano na siya? Pag nandyan yan sa isip natin, si Taning, dismayado na siya. Bakit? Kasi nasa isip mo, nasa puso mo yung salita ni Kristo eh. Nagbabantay ka, nagwa-watch ka. Ngayon, padalhan ka man ng mga tukso, padalhan ka man ng mga pagsubok, hindi nawala sa isip mo yung narinig sa mga advices ng ating Panginoong Kristo, walang tatalab dyan ng mga pagsubok, tukso na makamove sa iyo. Kasi, kumbaga pa, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. What is the word of God? What is the word of Jesus? He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yung sa Revelation, be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. O, so pag niyan ang nandyan sa mindset natin, praise the Lord, masisigurado mo yung confirmation ng iyong kaligtasan. Pero kung para kang pindulong, yung pag ganun-ganun ka, wala kang pick sa isip mo, palingon-lingon ka pa sa kanan at kaliwa, pahinto-hinto ka pa, paliko-liko ka pa kanan at kaliwa. So anong indication yan kung yan ang makita ng Diyos sa atin? That is, you are being inconsistent. Pag inconsistent ka, hindi ka constantly, hindi ka consistent sa paninindigan mo, malaki ang chance ng dyablo. Taluhin ka. Malaki ang chance niya. Sabihin ni Taning, ito, masyadong mobile ito. Ito, masyadong sensitive. Ito, masyado itong critical. Ito, masyado itong changeable-minded. Ay, nako, delikado yan. Kaya nga ang Bible nagsabi, be steadfast, unmovable, always abounding the works of the Lord. Be not be weary in well-doing, for in due season you will reap if you faint not. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, not by might nor by power, but by the Spirit of God. So, bakit by the Spirit of God? If you abide in Him constantly, consistently, He will not leave you. You can say, Jesus is mine. So, manatili siya sa iyo. So, nandyan na yung malaking percentage na maka-endure ka hanggang sa wakas because it is He who is working in you both to will and to do His good pleasure. Basta abide ka lang dyan sa Kanya. Sigurado yan. So, yung anuman yung ating nasimulan, tuloy-tuloy mo na yan. Wala nang lingunan, wala nang liko-liko sa kanan at kaliwa. Basahin natin. Hebrews 3:14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Yan. Pag sinabing if, that is conditional. Pag sinabing if, that is conditional. Yari, sabihin ng teacher, all right, I am looking for our students because the end of the class is almost done or almost already to be reached. Malapit ng end of the school, malapit na mag-closing. So I am looking for a candidates or for candidates to be first honor o kaya valedictorian, whatever. Mabaliktorian kayo if, gano'n ang teacher, if you can reach this average. Merong if. So, lahat ng mga estudyante who aspired to be honored such title,
Gusto nila. Ma-honored sila. Pero merong grade na i-reach mo. Kaya sabihin ng teacher, if you can have this average, pagtingin nila, at least 98 above. Ang hirap ng i-reach mo yan. Isang project mo lang dyan na hindi mo mapasa, baka mahulog ka lang sa 97, mahulog ka lang sa 96. So pag hindi mo na-reach yan. Ito rin, if maging partakers tayo of Christ. Anong partakers? Partakers of His glory. Partakers of His kingdom. Partakers of His riches. If, yan, conditional. If, what is the condition? If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Yan ang kondisyon. If, yung ating panimulain, hinawakan natin yan ng husto, hindi natin yan iniisi-isi lang. Gihold natin yan. Come what may, gihold natin yan. Whatever may come sa buhay natin. Tapos, of our confidence, steadfast hanggang sa wakas. Naging matibay ka hanggang sa wakas, hindi ka na-move. Yan ang kondisyon. Pag nagawa mo yan sa buhay mo, you are partaker of Christ. Praise the Lord. So, gusto ng ating Panginoong Diyos na hindi tayo katulad sa mga tumatalikod. Hindi tayo katulad ni Mrs. Lot. Hindi tayo katulad ni Esau. Tumalikod sa kanyang title na birthright. Binenta niya. Hindi tayo katulad ni Adam at saka ni Eva. Huminto sila sa kanilang faithfulness sa Diyos. Hindi tayo katulad sa mga Israelites na hindi nakapasok sa land of promise kasi gusto nilang babalik sa Egypt. Hindi tayo katulad sa mga people of God na bumalik sa kasalanan. Hindi tayo katulad ni Judas Iscariot. Hindi tayo katulad sa mga ehemplo dito sa Biblia. Like the 5,000 na pinakain na tumalikod ng tuluyan. Last verse, basahin natin. Hebrews 10:39. Praise the Lord. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Praise the Lord. Yes, hindi tayo dapat katulad sa kanila na tumalikod sa kanilang ikapahamak, perdition. Subalit tulad tayo sa mga naniniwala na ikinaligtas ng kanilang mga kaluluwa. Huwag kang maging doubtful, huwag kang maging mag-alinlangan ka sa buhay mo. Siguraduhin mo talaga. Kailangan meron tayong objective, meron tayong direction, meron tayong focus sa buhay po natin. Huwag mong iwala, tuloy-tuloy na yan. Hindi lang natin mapansin, tanda ka na. Hindi lang natin mapansin, mahina ka na. Hindi lang natin mapansin, kukunin ka na pala ng Panginoong Diyos. Pero dahil nakapokus ka, hindi ka nawala sa direksyon, praise the Lord, siguraduhin mo na. Para yung sinabi dito na maging partakers ka ni Kristo, if you hold the beginning steadfast. Or sinabi dito, if we hold the beginning of our confidence. Kailan ba tayo magkaroon ng confidence sa kaligtasan? Pag nag-abide ka sa Kanya, hindi ka humiwalay sa Kanya. Tapos, pinagtibay mo yan until the end. Sigurado yan. Partakers ka of Christ. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. The end of a thing is better than the beginning. Mas mabuti pa. Better is the end of a thing than the beginning thereof. Kaya, lagi nating i-focus ang panimulain natin, hawakan natin ng mahigpit at ihatid natin ito patuloy na matibay yung ating pag-abide sa ating Panginoon Kristo at pag-obey sa lahat ng kanyang mga commandments hanggang sa katapusan para sigurado yung ating kaligtasan. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.